Mga kabayan, nag-umpisa na ngayong araw ang investigasyon kaugnay sa malawakang korupsyon sa flood control project ng pamahalaan. Umaasa ang netizen at iba't ibang grupo na mapapanagot ang mga matataas na opisyal ng pamahalaan at mga kontraktor na dawit sa korupsyon at pagmamanipula sa mga proyekto ng gobyerno. Pero dismayado dito ang ilang grupo, partikular si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Aniya, ikinagulat niya na ang mag-iimbestiga pala ay ang Kongreso, kung saan aniya karamihan sa mga kontraktor ay hawak din at pinapatakbo ng ilang congressman. Ibig sabihin, kung ganito ang mangyayari, lalabas na magiging hocus-pocus lang ang gagawing investigasyon dahil sariling kasalanan nila ang iimbestigahan. Sa kabila nito, handa pa rin daw humarap si Magalong kung sakaling ipapatawag siya sa Senado at Kongreso. Ito ay para ipresenta niya ang mga pangalan ng ilang congressman na sangkot sa malawakang korupsyon sa bansa. Pero ang siste walang paramdam sa kanya ang House of Representatives kung willing ba sila na ibunyag ni Magalong ang mga pangalan ng ilang congressman at mga ebidensya kaugnay sa pandarambong sa bilyon-bilyong pisong pondo sa flood control project ng gobyerno. Nagulat ako, nag-imbestiga yung mismong House of Representatives. Para mong sinabi na yung kriminal, o imbestigar mo na lang yung sarili mo at alamin mo paano mga krimen ang ginawa mo. I'm just waiting. Hanggang ngayon, very enthusiastic na ako pumarap sa kanila. And naghihintay pa rin ako nung kanilang sama. Wala naman ako natatanggap. Hindi na rin naman sila nagsasalita kung ipapatawag nila ako. So, andito lang ako, naghihintay. Ayon kay Magalong, galing sa iba't ibang alkalde na lumapit sa kanya para ipakita ang mga ebidensya at mga pangalan ng ilang congressman na sila rin ang kumukuha ng project at gumagamit lang ng ibang pangalan bilang kontraktor. Aniya, matagal lang ganito ang kalakaran sa bansa at lalong tumindi ito mula nang maupo si PBBM at italaga niya si House Speaker Martin Romualdez Jr. Itong mga mambabatas, nagpapalitan din sila ng mga best practices nila kung paano lalo sila makapandaya. So, ito ay nangyayari na. Matagal na nangyayari ito. At lalong tumindi itong kanato for the past 3 years. Kaya kailangan na natin tuldukan talaga at mabuti na lang at lumalabas na itong mga kalokohan nila. Ipiniliwanag ni Magalong kung paano nandadaya o nangungupit ang mga congressman at kontraktor sa mga materyales na ginagamit nila at sa mga presyo ng kanilang idinideklara. At dito pumapasok ang dagdag bawas system para makatipid sila sa budget na mapupunta mismo sa proyekto at kung paano mapapalaki ang porsyento na papasok sa kanilang mga bulsa. Instead na 6 meters ang ginamit, 1 meter lang ang ginamit para makatipid. Diyan nila dinadaya. Dinadaya rin nila sa detailed unit price analysis kasi makikita mo may mga pinadala sa akin na mga dokumento na lumalabas na ang presyo nung mga sheet piles talagang substantially dagdag bawas. Sa isang ambus interview, sinabi ni Magalong na patuloy pa rin siyang nakakatanggap ng mga sulat, litrato at mga ebidensya mula sa mga alkalde sa iba't ibang bahagi ng bansa na nagaganap sa flood control project ng gobyerno. Aniya, dapat silipin din yung mga nakaraang 19th Congress at hindi lang itong kasalukuyang 20th Congress ang pagtutuunan nila ng pansin dahil mas maraming anomalya ang naganap noong nakaraang 3 taon. Oo, lahat. Siguro, maski na previous na nakita natin na may anomaly doon sa mga projects. Kailangan talaga imbestigahan lahat yan. Hindi mo naman pwedeng palampasin yung porket mag-umpisa ka sa 2022. Hindi naman pwedeng gano'n. Kailangan balikan mo lahat. Yung mga projects, pati mga bridges siguro, at kung ano-ano pa. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, mapaparusahan kaya at mapapanagot ang ilang congressman at kontraktor sa maanomalyang flood control project kung sila mismo ang mag-iimbestiga sa kanilang mga sarili? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Monica, nakahanda raw si Baguio City Mayor Benjamin Magalong at ang kanyang grupo sakaling ipatawag sila
sa pagdinig ng Senado sa flood control projects. Ayon sa alkalde, patuloy na nadaragdagan ang hawak nilang mga ebidensya ng korupsyon at pandaraya sa mga proyekto. Sa pakikipagtulungan ito ng mga kapwa niya alkalde na kabilang sa mga mayors for good governance na nagsusulong ng malinis na pamahalaan. Well, at tuloy-tuloy pa rin yung pag-gather namin ng mga dokumento, mga information. May mga photos na pinapadala sa akin, mga dokumento, dami mga dokumento pinapadala sa akin ngayon. At tuloy-tuloy rin ang pag-ugnayan namin sa iba-ibang mga grupo na who are also knowledgeable about itong mga nangyayaring mga kabalbalan at mga anomalies and irregularities dito sa mga iba't ibang mga projects natin. Oo, lahat. Siguro, maski na previous na nakita natin na may anomaly doon sa mga projects, kailangan talaga imbestigahan lahat yan. Hindi mo naman pwedeng palampasin yung porket mag-umpisa ka sa 2022. Hindi naman pwedeng ganun. Kailangan balikan mo lahat yung mga projects, pati mga bridges siguro, at kung ano-ano pa. Ayon kay Magalong, maraming contractors ang nakakatanggap ng bilyong pisong proyekto kahit limitado lamang ang kanilang kapital at kulang sa kapasidad na mangontrata ng malalaking mga proyekto. Kung bakit ito lang ang pondo mo, bakit nakakuha ka ng bilyon-bilyon na project? Ito lang ang capitalization mo eh. Inihayag din ni Magalong ang umano'y cut and paste na mga disenyo ng flood control projects na walang sapat na feasibility at technical study. Kabilang dito ang mga road opening, asphalt overlay at safety barriers na ipinapatupad ng hindi isinasaalang-alang ang tamang terrain, soil condition at environment ng lugar. Lalong lumalalim ang issue ng isiniwalat ang pandaraya sa materyales gaya ng sheet piles. Aniya, dapat na 6 hanggang 9 na metro ang lalim na gamit dito pero 1 metro lang ang inilalagay para makatipid. Instead na 6 meters ang ginamit, 1 meter lang ang ginamit para makatipid. Diyan nila dinadaya. Dinadaya rin nila sa detailed unit price analysis kasi makikita mo may mga pinadala sa akin na mga dokumento na lumalabas na ang presyo nung mga sheet piles talagang substantially dagdag bawas parang Dagdag pa rito, gumagamit umano ang ilang contractors ng mas murang U-type sheet pile imbis na mas matibay na Z-type at mas murang cold form imbis na hot rolled. Pinalulobo din ang presyo ng bawat materyales kabilang ang mga safety devices tulad ng cat's eye na halos 6 na beses ang overpricing. Hindi rin umano nakikita ang pandaraya dahil tinatakpan na ng semento ang ilang bahagi na dapat may sheet pile. Tinukoy din ni Magalong na triple hanggang quadruple ang paraan ng pandaraya mula sa materyales, presyo hanggang sa mismong kalidad ng trabaho. Sa huli, nanawagan si Mayor Magalong sa Commission on Audit o COA na busisiin ang lahat ng dokumento at kontrata kaugnay ng flood control projects. Yung sa COA, malaking bagay yon kasi they have a copy of the contract, mga program of works, yung detailed unit price analysis, pati yung mga bidding process, dumaan sila lahat doon eh. Makikita nila lahat doon yung iba't ibang mga critical na mga issues when it comes to bidding, katulad ng financial capacity. Dahil sa anomalyang ito, nakikita ni Mayor Magalong hindi lamang pera ng taong bayan ang nalulustay kundi nalalagay pa sa peligro ang buhay ng mamamayan dahil sa mahinang kalidad ng infrastruktura. Sa unang bahagi pa lang ng deliberasyon sa 2026 proposed national budget sa Kamara kahapon, ilang kongresista ang nagbukas ng usapin kaugnay ng mga kontrobersiya sa 2025 budget. Si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice tinanong si Finance Secretary Ralph Recto kung aware ba ang Marcos Jr. administration sa budget cuts sa 2025 budget. These budget cuts, the biggest, 3 years, 200 plus billion in 2023,
400 billion plus in 2024, and for 2025, 300 billion. Yes, just to correct. This is unprecedented. Yes. I've been in Congress for quite some time. This is my 13th year in Congress. Wala pong ganyang nangyayari. Mr. Speaker. Na binabawasan ng ganyang kalaki yung President's budget. Ano po kaya ang dahilan nito? Mr. Speaker, my understanding is that these are not budget cuts but realignments done by Congress, by both the House and the Senate. Ang makakasagot po niyan ay ang Kongreso, hindi ang executive. The fact is, Mr. Speaker, is that the President today has withheld from appropriations passed by Congress. And these are realignments because they are not consistent with the Philippine Development Plan or the priorities of his administration. An independent lawmaker naman is in the Boto City Representative Toby Tiangco humingi ng ulat ng small committee na binuo noong 19th Congress para mag-consolidate ng individual amendments sa 2025 House General Appropriations Bill. Pero giit ni House Appropriations Panel Chair Swan Singh, kasama na ang ulat sa House General Appropriations Bill o HGAP ang aprobadong panukalang pambansang pondo para sa 2025 ng Kamara. Gayunman, giit ni Congressman Tiangco, libo-libo ang pahina sa HGAP at hindi madaling makita kung ano-anong budget line items ang dinagdagan at binawasan. I will mention why it is very important. Okay, ito may dalawang distrito, no? At sino ang nag-introduce ng amendment? May dalawang distrito, hindi naman to kasalanan ng congressman doon sa distritong yon. Ang NEP nila is 2.530 billion. And then, pagdating sa GAA, naging 20.999 billion. Isa pa, 1.508583 billion sa NEP. Pagdating sa GAA, 20,795. So, tapos ang pinasok lang sa BICAM dito is 5 billion and 4 billion each. So, ang napasok dun sa small committee is 13 billion, dun sa isa, yung isa 14 billion. So, sino yung nagpasok ng 13 billion na yun at saan tinanggal yun? The HGAB itself, the output of the small committee is already embedded into the HGAB itself. So, that's the report. That's the output of the small committee. It's not the report. Iginiit ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na kailangan ding maipaliwanag ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggamit nito ng confidential funds. Anya, kung sinisilip ang questionableng paggastos ng opisina ni Vice President Sara Duterte ng nasa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds noong 2022 hanggang 2023, lalo na si PBBM na may bilyong pisong halaga ng confidential and intelligence funds o CIFs. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, nasa 4.5 billion pesos ang halaga ng CIFs ng tanggapan ni PBBM para sa 2026. Inaasahang sa Setyembre naman may sasalang sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations ang panukalang pondo ng Office of the President para sa susunod na taon. Hamon po natin sa Office of the President na kung pinapagpaliwanag natin ang Vice President sa paggamit niya ng confidential fund, lalong kailangan ng Pangulong magpaliwanag dahil di hamak na mas malaki ang confidential and intelligence fund ng Office of the President. Baguio City Mayor Benjamin Magalong hawak na umano ang listahan ng mga kongresistang sangkot sa maanumalyang flood control projects. Giit niya, kumikita ang ilan sa kanila sa mga proyektong sila rin ang nagtutulak. Handa siyang ilantad ng ebidensya sa Kongreso pero may mabigat na kondisyon bago siya humarap. Ilang alkalde na raw ang lumapit, nagsumbong at nagpakita ng ebidensya kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong nang umano'y talamak na korupsyon sa flood control projects sa iba't ibang panig ng bansa. Sangkot umano rito ang mga kongresista na gumaganap din bilang contractors, kumukuha ng proyekto at kumikita sa kickback. Base sa hawak niyang dokumento, 3 kongresista na ang nadidiin, 2 rito ay incumbent mula sa Luzon.
itong mga mambabatas, nagpapalitan din sila ng mga best practices nila kung paano lalo sila makapandaya. So, ito'y nangyayari na, matagal na nangyayari ito. At lalong tumindi itong kanato for the past 3 years. Kaya kailangan na natin tuldukan talaga at mabuti na lang at lumalabas na itong mga kalokohan nila. Pero naniniwala si Magalong na hindi lang 3 kundi marami pang kongresista ang may ganitong ginagawa. The way I see it, and from the information that I'm getting from the other mayors, it's all over the country. Hindi to focus lang sa isang lugar, sa isang island. Major island natin. It's pervasive. It's all over the country. Ganyan katindi itong nangyaring corruption dito. Kaya siguro hindi na nakati si Presidente. Kaya sumigaw na siya na mahiya kayo. Pero unfortunately, marami pa rin manhid. Kalos. No? Iginit ni Magalong na naghihintay na lamang siya kung sino ang mag-initiate ng investigasyon patungkol sa mga anomalyang flood control projects na sangkot ang ilang taga-House of Representatives. Sa kabila ng bigat ng paratang, nagulat si Magalong na ang mismong Kamara ang maglunsad ng investigasyon. Nagulat ako, nag-imbestiga yung mismong House of Representatives. Para mong sinabi na yung kriminal, imbestigahan mo na lang yung sarili mo at alamin mo paano mga krimen ang ginawa mo. Gayunpaman, handaan niya siyang humarap sa congressional hearing sakaling maimbitahan. I'm just waiting. Hanggang ngayon, very enthusiastic na ako pumarap sa kanila. And naghihintay pa rin ako nung kanilang sama. Wala naman ako natatanggap. Hindi na rin naman sila nagsasalita kung ipapatawag nila ako. So, andito lang ako, naghihintay. Pero ang alkalde may mahigpit na kondisyon para dumalo sa congressional hearing. Gusto ko lang iparating din na kung sakasakaling tawagin nila ako dyan sa Kongreso, huwag nila akong tratuhin na ako yung akusado. Tratuhin nila ako na ako yung resource person. Huwag nila ako intimidate dyan kasi the best na rin naman ako umarap dyan sa congressional hearing at nakita ko naman kung paano nila in-intimidate yung ibang mga resource person. Huwag nilang gawin sa akin. Thank you po for being on the show. Congressman, kahapon nga po imbis na smooth sailing yung hearing, umpisa pa lang, nagkaroon na po kayo ng diskusyon nitong appropriations chair na si Congresswoman Micaela Swansing. Pwede po ba nating maikwento sa mga nakikinig po at nanonood sa atin? Ano po bang nangyari? Bakit medyo nagkainitan po kayo? Ay, first of all, hindi po natin intention yan. No? Ang intention natin is maging smooth sailing. Kaya nga unang-unang araw pa lang ay hitingi ko na yung report ng small committee ng 2025 budget. No? Kasi di ba lahat po nakatuon doon sa BICAM, pero yung small committee, walang report yon. So yun yung unang pagkakataon na magkaroon ng insertion or amendments. No? Hindi naman lahat ng amendments ay masama. No? Pero gusto lang natin maging transparent yung amendments dahil alam naman ni Ted yan, bago ka makapagdagdag sa isang ahensya, dapat magbabawas ka sa isang ahensya. So yun lang naman gusto natin makita doon sa 2025 budget. And moving po. Yun po. So hinihingi ko lang, basta ang maliwanag po ngayon, we just have to move forward na wala talaga yung report. No? So ang kailangan natin ngayon is kailangan, sa tingin ko, yung liderato ng House, tawagan si Congressman Saldico kasi siya po ang chairman ng small committee at that time. 4 lang po sila noon. Siya yung chairman, senior vice chairman ng Committee on Appropriations, majority leader at minority leader. So since walang maibigay yung COMSEC na siya rin yung COMSEC dati, so siguro si Congressman Saldico lang ang magsabi kung anong nangyari, no? Yun lang naman ang intention natin, di ba? Kung sinabi lang sa atin na wala, then si Congressman Saldico na yung dapat natin tanungin, di ba? Kasi siya lang hindi naman po pwedeng walang may alam nito, di ba? Ang naging sagot po kasi sa inyo dyan ni Appropriations Chair Micaela Swansing, ang sinasabi niya po, hindi niya nga daw po saklaw
itong inihingi ninyo na small committee kasi hindi pa siya ang chair noong 19th Congress. Pero may binanggit din po kayo nga, ito rin yung binabanggit nyo na rin ngayon, na kapag wala silang naibigay in 5 minutes kahapon, ibig sabihin, hindi nga ito nag-e-exist. Wala po ba si Kong Zaldi kahapon? Kayo po ba mismo hindi kayo nagtanong din sa kanya tungkol po dito sa hinihingi ninyo na report doon sa nangyaring small committee last Congress? Okay, tama po kayo, no? Talagang hindi siya po ang chair noon, hindi siya member ng Committee on Appropriations noon. Kaya 'di ba nung sinabi niyang ang sabi ko, itanong nilang sa Committee Secretariat kasi yung COMSEC namin, siya din yung COMSEC last Congress, 'di ba? Yun lang naman kung sinabi lang wala, we will just have aabante naman tayo, hindi naman tayo magtatagal dun sa question na yun at ang susunod na sasabihin ko, patawag na lang si Congressman Saldi ko. Yun lang naman